Basically, ang pagiging student leader ay pinili mo yon kasi alam mo ang mas nakakatama para sa atin. Hindi lang para sa sarili mo, para rin sa mga mamayan, sa kapwa mo estudyante, sa mga guro, sa lahat. Ang rally kasi ay sa freedom of expression. So, like na sinabi mo, democratic rights. So, nasa constitution na yan na kaya pwede naman mag-rally. Wala namang mali doon. So, ang conception na pag nag-rally ka, automatically ay NPA ka. Kumbaga, marami rin tayong, trigger warning ay namatayan. Student leaders. Kasi nga, kala nila ay NPA, gano'n. Kala nila terorista. Pero sa totoo lang, hawak lang nila ay placards. Hello everyone, I am Carmelo George S. Derder, and welcome to another episode of the Melopod. And for today's podcast, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa buhay ng mga isang student leader dito sa UPLB. And today, meron tayong isang special guest. Ang grabe siya. Ayan. He is a former UFC chairperson dito sa UPLB, former USC counselor, naging GASC delegate din siya. Then, tumulong din siya sa logistic committee nung Feb Fair dito last year dito sa UPLB 2024. 2023. 2024 pa lang ngayon, sorry. And he is none other than Kenzo Gabriel Publico. Hello. Ayun, sige. Ikaw, pakilala mo muna yung sarili mo. Baka may gusto ko pang, hindi ko nabanggit sa jump up na. Ano mo? Ngayon, currently, kakatapos lang sa council sa UPLB, pero for now ay isang convener sa isang party list sa UPLB, specifically sa home college namin, sa College of Economics and Management, Adlaw SEM. So, yun. So, convener ako ngayon. So, basically, ang gusto ko naman mangyari after ng pagiging council ko ay, mag-train ng bagong student leaders para sa ating college, no? Hindi lang sa college, siguro baka mag-USC after mag-MSc, mga ganong bagay, no? Kasi kita natin yung decrease siguro sa pagtakbo ng student leaders sa ating college. Yan. So, yan. Ayun. Kaya nga medyo napapanahon din talaga tong podcast namin kasi napansin namin medyo nagiging matamlay na rin yung student leadership dito sa college namin. And as much as possible, gusto namin kayong in-encourage, lalo na yung mga ginawan talaga pero nagdidalawang isip pa rin siya. Maraming ganun. Pero ayun nga, since maraming acronyms din kasi tayo na-discuss kanina. Ayun. So, pwede mo ba i-discuss isa-isa ano yung mga positions na ano ba yung USC, UFC, ganun? Sige. So, unahin muna natin yung pagtungtong ko dito actually. Volunteer ako sa USC, sa 43rd USC. So, yun yung time na batch 22, bagong sali pa lang tayo sa UPLB mismo talaga. So, parang ilang weeks pa before pasukan, nagpa-open sila ng volunteer format. Nag-volunteer ako sa naging chairperson din ako dun sa committee na yun, sa Community Rights and Welfare or CRO. So, una muna, as a volunteer, syempre, marami akong realizations. Kasi yun yung pagtungtong mo sa college, lalo na pag UP ka, parang nandun kasi yung disparity. Paano ba sabihin yun? Basta parang kitang-kita mo sobrang layo sa kung anong alam mo sa high school kung pagpasok mo sa college. Sobrang gagawin ka eh. Parang, hindi mo pala sure na ganun pala talaga yung... lalo na yung UP kasi university, bilang university, mas malaki na talaga siya kumpara sa high school din. Oo. So, kahit sa anong college board sa UP ay feeling ko, magbigat din yung pagiging student council. Ang connotation lang sa pagiging UP, syempre marami, mas tayo. Let's say, mas maanong student movement talagang umaalis sa UP. Gets mo? So parang, yung pag nababalitaan nyo yung lumalabas ang UP students, nagrarally sa Mendiola, sa EDSA, yung mga ganong bagay, no? At yun, pag-uusapan natin mamaya kung bakit hindi talaga yun masama. Like sinasabi ng karamihan na may mataas na posisyon mapag-gobyerno man yan or kung ano mang
institution, no? So, yun. So, unahin muna natin, nag-volunteer ako. After nun ay naisipan akong tumakbo for UFC, which is the University Freshman Council. So, yun. Ang UFC ay ang recognized body na, kumbaga, itong council na to ay ang magsaserve ng mga freshmen, shifties, and transferees. So, FST for short. Diba? Pero not to be tawag dito, confused about the BSFST, diba? Food Science and Technology. Pero yun ang term natin sa kanila, freshman shifties, transferees. So for batch 2022, ako yung naging chairperson, and we did a lot of events including yung freshie, yung welcoming sa mga nag-shift or nag-transfer for second sem. Yun, naalala ko pa yun. Diba? So, may fair siya. So, tapos bukod dun ay, ayun, ang UFC at ang mga freshman council, college-wide freshman council ay kasama rin sa pagbubuo ng Feb Fair 2023. So, ito, ang Feb Fair 2023, so pupunta na tayo. Ang UPLB Feb Fair ay naisagawa or nagsimula sa taon ng Batas Militar. So, way back sa panahon pa ng regime ni Bongbong, hindi siya Bongbong, no? Ferdinand Marcos Sr. So siya, yung tatay ni Bongbong, no? Kasi yun yung ang Feb Fair ay isang protest fair against nung sa mga injustices na nangyari nung time ni Ferdinand Marcos Sr. So, ang nag-organize nun yung time ng mga student leaders nung time na yun, at ultimately ay yun din naman, isa pang trivia siguro, ang first USC, UPLB USC ay ang kinauna-unahang University Student Council na natatag during the martial law. Kasi di ba, pinatigil ni Ferdinand Marcos Sr. na yung mga pagpupulong, kumbaga, yung mga ganang councils, hindi kailangan yan. Yung sabi niya nun. Pero kasi sa dami-dami ng injustice na nangyayari at pati na rin ay marami na ring estudyante ang nawala, ay naisipan na being the forefront, being the University of the Philippines, kailangan natin ng panindig for what is right, for what is justice. So, nabuo ang first USC, UPLB USC. So, yun. So, after nun, di ba yun, pagdaan, ng Feb Fair 2023 ay pagbabalik din sa face-to-face Feb Fair kasi since nagkaroon ng pandemic. So, ang daming challenges na hinarap during that time. Bukod doon, syempre, ay karamihan ng organizers doon ay online batch. Yun nga, kaya nga, actually, naalala ko pa siya na medyo nangangapa rin talaga kasi na nanggaling karamihan sa online setup. So, wala sila masyadong naging on-ground training during that time. Tapos yung mga, siguro, council na rin nung naabutan yung face-to-face, either batch 20, which is yung pagpasok nila ilang months lang sila kasi nagka-pandemic. Or kumbaga mas kung nakaabot man lang ng mga yun, batch 19, mga ganun, ay syempre hindi sila organized that time. Kaya mahirap para kapain kung paano ba talaga yung nangyari during that time. So yun, isang mas siguro if pag-usapan later kasi medyo malaking yung history ng Feb Fair. Ang nadulot nun sa mga student leaders, no? Maraming nahubog or maraming nagustuhan na tumakbo rin dahil sa Feb Fair. Or marami rin actually gustong pumasok sa UP, yun na, sa hindsight. No? Yun. Tapos after nun ay Feb Fair ay nagkaroon na ng elections ang UPLB. So, doon na ako nagpasya or inisip talaga na mabuti na tumakbo for 44th USC as a counselor. Tapos, ayun, nung after elections, nakuha yung results ay lahat naman kami sa slate, Sakbayan slate. So, ang Sakbayan kasi ay isang unified political party list sa UPLB. So, yun, sumali ako sa Sakbayan, tapos may isa kaming slate. Unfortunately, hindi kami buo sa Sakbayan slate nung time na yun. May 4 pa kaming kulang na counselors. So basically kasi pag unified ay 10 counselors. Tapos yung syempre yung chairperson, vice chairperson. Ayun. So ang chairperson namin during that time is Gio Olivar. So yan. So ang vice chairperson ay ang recent nominee for student regent of the UPLB
Yung UP system na si Carla Akak. So, yun. Tapos, ayun, kulang talaga kami during that time. Tapos parang ang tagal na ata in history na nakompleto ang sleep ng USC. So, yun. Yun. After nun, ay na-nominate ako kasi may mga committees sa loob ng University Student Council. Na-nominate ako for Community Rights and Welfare. So, doon, ayun naman, naging chairperson ako, which means I led the committee. So, ano ba ang Community Rights and Welfare? So, ang Community Rights and Welfare focuses on community development. So, basically, hindi lang yung community development na as easy as outreach programs. Iba yun. So, parte pa rin sa community development ay ang pag-call for anti-fascist movements. Kumbaga, ano bang fascism? Yung fascism is yung kumbaga pang-aapi. Kung kunwari, we have these rights pero bina-violate yung rights na yun. That's kind of fascism. To put it on mas malaman ng lahat na kasi mas may malalim pa yan ng pag-aaral. So, yun. Bukod doon, syempre, sakro, ang laki talaga na lawak niya. So, nandun din ang sakro namin ay nandun din yung culture and arts. So, ang culture and arts, syempre, yan na yung pagkukultura, bukod dyan, pagtatanghal, in a way na paggamit ng arts, not just for art's sake. Kumbaga, ano ba ang art's sake? Diba? Yun yung punto nun. Paggamit nun for the greater good. So, ang maganda dun ay pagtitingnan din ng kasaysayan natin, no? Ang culture and arts ay malaking ambag sa kung paano ba makamit ang kalayaan. So, yung mga national painters natin, like Juan Luna, di ba? So, mga ganong bagay. So, yan. After that, marami talagang events eh. So, kino-commemorate natin ang martial law. So, isa pang gusto ko highlight, yung kino-commemorate natin noong September, ang martial law. So, baga doon ay nagkaroon tayo ng maraming festivities. Doon festivities, events sila na educational discussions, tapos may cultural night. Kumbaga, nagkaroon ng yung culture and arts na alliance, which is the Kulayan UPLB. So, sila yung Culture and Arts Alliance natin. So, it made up of mga arts na organizations na, yun nga, same yung pinaninindigan, na same yung gusto nila mangyari, ganun. So, nandun ay, to name a few, so nandun din ang UPLB Writers Club, Umalohokan, and Silakbo, and many more talaga. Marami sila. So, sorry pag hindi ko nabanggit, pero yun nga. Para to give you some idea lang din. Sa idea. Ang dami kasi talaga sila, which is nakakatuwa, no? Na maraming orgs na bulan sa alliance natin. So, yun. During that martial law commemoration event kasi sa Cultural Night, nag-chalk art sila. Dun sa, alam mo yun, sa SU, meron kasing floor doon. So, nag-chalk art sila. Nandun yung Karma Collective. So, sila yung nag-chalk art ng parang naisip nilang portrait kung ano ba mga pinagdaanan ng Pilipino all throughout the years of the martial law and up to now. Ano ba yung pinagbago noon? Ngayon, may pinagbago nga ba? Yung mga ganun. So, that's the power of culture and arts. Bukod pa doon, we have the people's struggles within the PRO. So, ang people's struggles ay, to put it simply, ay kagaya nung sinabi ko kanina, anti-fascism, anti-authoritarian rule, mga ganon, di ba? Tapos, meron pa, I think this is part of people's struggle, syempre, yung magsasaka natin. Tapos, kumbaga, paano ba tayo binabranda sa agriculturalist country, di ba? So, ayun, kita naman natin, ang average age ng farmers natin, matatanda na. Katandaan na nga. Tapos, yung problema pa doon ay namamarkahan sila ng gobyerno or specifically ang National Task for and Local Communism and ayun nga, yung NTF-ELCAC, kung if you have heard of it. Hindi ko masyado siyang, pero yun nga, since based pa lang sa
pagkakasabi mo, medyo may bad din talaga. Oo, kasi ito ay, this is a call from a lot of student leaders to end. Yeah, actually. Nung end yung ganong government office kasi. So it's like intelligence, So parang pag sinabi mo, para siyang FBI, pero mas specific pa siya. So sa Amerika may FBI. Tapos tayo din, meron kasi din tayong intelligence yung intelligence government office na mas mahalawakan. Tapos gumawa pa sila ng isang specific office, which is the NTF-ELCAC. Ito naman, ang sole purpose nila ay to, yun nga, sa kanila ay eradicate NPA, yun nga, yung mga National People Army. Bukod dun ay, anything connected to NPA, basically, ay gusto nilang alisin, no? So, yun. Sila din yung nagransyada ng batas na pinamamagitan na Anti-Terrorism Act of 2020. Ito ay marami siyang flaws, batas na ito. Naalala ko pa nga yung mga, pagkontra dati ng mga estudyante rin, kahit lalo na yung mga taga-UP din sa batas na yun, since ang dami niya talagang issues na nakapapaloob. Kasi ang Anti-Terrorism Act before doon ay siyempre may war on drugs ni Duterte. So yun ay war on drugs pa lang. Tapos nagkaroon na marami na ng casualties noon na currently ay ini-investigate ng international, di ba? Pero hindi nire-recognize ni Duterte yung national yung sinasabi namin, nung pinagmumura lang niya na, ano ba yan? Kaya yun nga yung weird dun like, ako na mismo, like, parang, ngayon ko lang din siya narinig, which is, kind of weird, kasi medyo may important role din sila sa ng Pilipinas, di ba? So, ayun. So, yun, di ba? Tapos ngayon, nung nagawa kasi yung batas na yun, ay mas binigyan ng power, kumbaga, ang AFP-PNP, which is the Filipino Police, the Filipino Army, na kung meron sila deemed na parang conspiracy to be a terrorist, or terrorist daw, na, yun nga, NPA, yun. They have the right to arrest them on the spot. Or question them, mga ganun. On the spot. So, on the spot, without a warrant, gano'n. Tapos, paminsan, yun din yung ginagamit na base. Yung batas na yun ang ginagamit din ng base na, kumbaga, marami rin tayong, trigger warning ay namatayan, student leaders. Kasi nga, kala nila ay NPA, gano'n. Kala nila terorista. Pero sa totoo lang, hawak lang nila ay placards. Kumbaga na yung sa placards na yun ay nandun ang panawagan ng hindi lang ng mga estudyante at pati na rin ng mga mamamayan natin, ng karamihan ng mamamayan natin. Kasi syempre may iba tayong mga kababayan na gustong-gustong nasa taas lang. Yung mga may posisyon, skala nila they get away with everything. Pero kitang-kita yun ang mamamayan. No? So yun. Tsaka yun nga, ang mahirap din kasi sa mga batas na gano'n is, well, on hindsight, on paper, mukha siyang maganda. Pero ang pangit kasi dun is, madali siyang maabuso. Yun yung pinakamalaking problema dun. And, sinasabi nila, hindi naman kunyari, presidente yung nagpapasa na, hindi naman siya yung gumagawa ng pang-aabuso. Pero, syempre, as a leader, di ba? Like, kunyari, bilang tatay, kumpara na lang natin sa pamilya, bilang tatay ng isang pamilya, di ba responsibilidad mo na yun nga, i-regulate yung mga ganong bagay and sure mo na in any way, walang pang-aabusong nangyayari sa bahay na kung kunyari mga anak mo na yung panganay ganun na niya yung iba niyang mga kapatid. So, pumapasok pa rin siya sa parang jurisdiction ba? Ang tamang word ng isang president na yun nga, paniguraduhin yung kapayapaan sa ganun na kahit yung ganun kaliit na bagay na pwedeng maabuso, hindi dapat nag-i-exist yung mga ganun. Tama. No? So, kasi syempre, sa way of yung pagpasa ng batas, di ba? Congress, House of Representatives, Senate, tapos, yung President. So, yung siya pumipirma, siya yung huling pumipirma sa ganun. So, dapat alam na yun. Kung baka kahit absent siya sa karamihan ng hearings, no? Hindi naman kasi required na attendan na lahat, no? Pero dapat
binabasa niya yun. Sa bawat theories, binabasa kasi meron din yun minutes, di ba? Tayo nga sa org, di ba? May minutes tayo. Maganda na binabasa yun. Bukod sa minutes ay syempre may recorded yan. So, pinapalabasan nila. Live stream pa nga yan para sa buong bansa. So, anong excuse mo as a president, which is your job, not to watch it? Kasi talaga. So, doon mo makikita yun sa hearings kung ano bang progress o ano bang tingin ng mga Senado at kumuha din sila ng resource speakers, di ba, sa Senado, di ba? Para mas bigyan linaw kung ano bang purpose ng batas na to. So, bukod doon ay, bukod sa Senate, Congress, House of Representatives, kung ano bang manifs nila, ay maganda rin tingnan ang ano bang tingin ng mamamayan dito. Kasi doon nga magkakaroon ng disparity na dapat dahil may posisyon ka sa gobyerno, ikaw na ba magde-decide sa lahat, no? So, kasi may sinasabi pa rin tayong bad decisions, no? At sa totoo lang, ayun, kahit mapa-student leader ka naman, posisyon sa gobyerno, or kahit sino man, dapat pantay pa rin ang tingin natin sa isa't isa. Siyempre, matimbang ang desisyon kapag may, posisyon, pero ang titingnan mo pa rin ang tingin ng bawat isa bilang isa tayo, isang bansa tayo. Lalo na democracy. Democratic. Bansa, diba? Tama, ayun. So yun yung saklaw ng karami ng crawl, no? So hindi ko pa na-touch madami pa yan eh. Pero basically, ito ay ang mga pinagdadaanan ng bansa natin talaga. So yun. Pero ayun, sige, pwede naman. Kung gusto nyo, like yung comment kayo, pwedeng magkaroon kami ng video na masihimayin pa namin doon yung sa crawl. So bukod dyan sa pag gusto mo pang pag-usapan ng bang history na kunwari, war on drugs. So we have a project din sa isang kurso sa UPLB about that na mas hinimay namin kung ano bang war on drugs. So, ano pa ba? Marami talaga. Kahit education sector, which is actually ang education sector, ay pupunta sa isang committee sa USC, which is the Student Rights and Welfare. Nung time ko, nung chairperson ako, ang head nun ng chairperson ng STRO or Student Rights and Welfare ay si Maggie Dolar, which is the current vice chairperson of the USC right now. So, yan. So, ayun. Moving forward naman, let's talk about, since nabanggit mo na rin yung mga positions na held mo. For you ba, bilang yun lahat na ng pinagdaanan mo gano'n, for you, what is a student leader ba? Hirap yan. Isa sa mga mahirap na tanong, no? Kasi marami siyang pwedeng meanings. It differs to every person. Pero basically, ang pagiging student leader is a thankless job. So, kumbaga, hindi ka naman bibigyan ng malaking puri or hindi ka bibigyan ng malaking incentive, pera, ganun, sa pagiging student leader mo. Basically, ang pagiging student leader ay pinili mo yan kasi alam mo ang mas nakakatama para sa atin. Hindi lang para sa sarili mo, para rin sa mga mamayan, sa kapwa mga estudyante, sa mga guro, sa lahat. So, yun. Pinili mong paglaban yung rights ng bawat isa. So, ayun. It may be a thankless job, pero as bawat success ng event, bawat success ng rally, bawat success ng kung ano mang pagdaanan mo as a student leader ay makikita mo doon makikita mo rin yung reward doon ay yung syempre the feel na you have changed something for our society. So it's not, ang pagiging student leader ay malawak yan, no? Hindi natin babaliwaliin yung ibang student. Sinasabi na student leader sila pero ganito kaliit lang yung community na nilig nila. They're still a student leader, no? They're still a leader, kumbaga. So, let's say, sa org, di ba? Pag exec ka, I can say that you're a student leader because you lead us. So, you have to lead by example. Di ba? So, hindi lang siya basta na aakop na dahil council, yun lang yung student leaders. Actually. Kahit organizations yan, pwede kang maging student leader. So, yan. So, basta nag-i-step up ka, no? So, doing, not for the money, not for the fame, pero
just doing what you think is right. Ayun, feeling ko yun, pwede ka nang mag-brand na isang student leader. Sure. And yun nga, ang laging sinasabi rin naman sa UP na para sa bayan. Para sa bayan talaga. Honor, excellence, service. Di ba? So yun, service. So, next naman natin is more on delve deep naman tayo sa personal journey mo. Sige. Personal journey mo as, ito, first question ko is, paano ka nagsimula as a student leader and ano yung pinaka nag-motivate talaga sa'yo? Baka kasi sabihin na sa ibang tao kasi syempre may mas malalim na paghuhugutan. Ako kasi after high school naisip ko parang wala lang, it felt empty. Kumbaga kahit naman yung mga tao from high school, they don't expect me to become a student leader like I am now. Hindi nila in-expect na tumakbo ako for UFC. Hindi nila in-expect na tumakbo ako for USC. Ganon. In-expect nila sumali ako ng orgs. Ganon. Pero that level, no? Wala nag-expect sa akin na gawin yun. Pero ayun nga. Siguro I was lost and looking for something na kaya kong, hindi naman kaya kong gawin, pero for something na magbabago sa sarili ko para mahanap yung mismong identity ko. So yun. Because we're high school eh. Kakatapos ng high school eh, syempre. Ganun pa rin yun. We're still lost. Mm-hmm. Tapos, kahit actually pagdating mo sa college, you may be lost, diba? May times na lost ka talaga. So you just have to find yourself. Tapos, ayun, I left my comfort zone. So sa una, actually, nag-una muna ang elections bago yung volunteer form kasi ng USC eh. So, elections, at registered voter ako nun. Ang nangyayari ay nag-volunteer din ako sa election campaigning ng Kabataan Party List, pati Lenny Kiko. Actually, Lenny Kiko ang pinaka-nauna. Tapos, hindi, Kabataan pala. Kasi, Kabataan muna. Kasi ang nangyari ay nagkaroon ng, alam mo yun, yung parang election, ang tawag dun, campaign rally ba yun? Di ba? Maraming campaign rally. Marami yun eh. Oo nga. Nagkaroon ng campaign rally sa Laguna, sa Santa Rosa. May Nuvali part yun. Pumunta ako. So, ang nangyari, ayun, may mga speeches na naganap, no? Na nandun yung si Nery Colmenares, no? Ang nangyari dun ay parang may pinanindigan ang bawat isa nung nakita ko sila. So, parang yun nga. All that time na parang ang liit ng mundo ko. So, baga sobrang sinesenter ko kung ano bang gagawin ko. Bukod sa ano ba nangyayari sa paligid ko. So, lumawak siya. So, doon na nagsimula yan na lumawak. Tapos, yun nga, bukod doon ay nag-volunteer din ako sa Lenny Kiko. Tapos after nun ay, syempre, yun nga, nag-volunteer na sa USC at tuloy-tuloy na siya. So, yeah. So, ayun. Hindi naman siya malit na rason din talaga kasi it's a story of enlightenment na natutunan mo na, ayun nga, may parang kulang pa na parang ang liit lang ng mundo mo na there's more. Na there's more than this. Diba? And lumabas ka sa bubble mo talaga. And hindi naman yun nga, again, hindi naman siya about sa where did you start, saan ka nagsimula, but it's about kung nasan ka na ngayon. Diba? And given na being one of my closest friends, I see his growth na naman, and I could vouch na he did grow a lot being a student leader. So, ayun, medyo na-discuss mo na rin naman yung mga challenges na na-face kanina ng isang student leader, and medyo may karamihan din talaga siya. Pero, dun, among those challenges, ano yung tingin mong pinaka naging talagang tinamaan ka na nahihirapan ka talaga? Okay, so dalawa yan. Una muna yung hindi control. Una muna yung control at tapos mamaya na hindi control. So, sa kontrolado naman, feeling ko ito yan ay parang kitang-kita throughout time. May improvement pero unti-unti lang, which is yung participation ng students. Although we get it, no? University of the Philippines, ang hirap ng ACADS. Mahirap ang ibang prior commitments. Pero, ayun, we hopefully want na makapag-participate pa rin yung students
Not because na-record sila, exec ng org, rep ng org, or incentives, ganun. Dahil umattend sila because they value of learning about this certain topic or the topic piqued their interest. Kunwari, fascism, ganun. Sovereignty, so mga West Philippine Sea, ganun. So, ayun, dapat sana ay umattend ang mga estudyante based sa ganun na parang wag natin ilimita yung sarili natin na ang pag-aaral lang ay kung ano mang diniscuss sa apat na silid ng classroom. No? Kung ano mang diniscuss na yun na yun. Yun na yung pag-aaralan natin sa buong college life natin. Meron pa rin tayong pag-aaralan sa labasan. Marami pa rin tayong matututunan na sa hindi lang yung teachers ang nagdi-discuss. Kumbaga, mga kapwa nating estudyante, kahit magsasaka, or ano yun, mga labor union, marami tayong matututunan sa kanila. Kasi, based on experience din. Diba? So, yun. Tapos, yung hindi naman kontrolado ay yung, syempre, yung maunting suporta ng mga. Actually, grateful ako for UPLB. Malaki ang suporta ng UPLB, lalo na ng OVCSA natin, headed by Vice Chancellor Ja. Yan, si VC Ja. Sobrang helpful niya sa events namin. So, pag may Unified event, nandun siya. Pati kanari, pag rallies, nandun siya actually. Nahanay pa siya. So, yun, thank you to VC Ja about those events. Pero pag lalabas na kami, which actually ay mas rinig kasi pag nasa labas tayo ng pamantasan, mas rinig yun ng mamayan na hindi lang yung gobyerno makarinig, pati na rin yung mga lokal, di ba? Kunwari, bigyan lang rin ng isang example nung delegate ako ng JSC. Pati yung, kukumpara ko din yung JSC ngayon, di ba? So, yung dati, ang nangyari ay hinarangan agad kami. Nasa jeep pa lang kami, pero hinarangan agad kami. Tapos, nagbanta ang polis ng sa Davao ay ipa-impound ang aming jeepneys. So, ang aabutin kami ng libo-libo, 100K plus, 150K plus ata, para lang ma-waive yun. So, ayun, nagtulungan ng mga estudyante ang UP Mindanao Student Council din na parang makalikom nun. Although, ayun nga, medyo mahirap talaga ganun pera. Siyempre, bakit kami na ngayon parang nag-hire sa mga jeepney drivers na yun at kinuha nila yung trabaho na yun. So, parang dahil kasama din namin sila sa laban na to, ay gusto namin na tulungan sila. So, in that way, pati hindi naman talaga nila kasalanan yun. At yung mga, basically, paminsan, yung mga on basis ng mga police ay pare-parehas lang na wala daw sa linya or like, kasi 'di ba sa jeepneys may parang alam mo yung ruta dun sa gilid ng jeep. Wala daw sa ruta yung dinadaanan ng jeep, yun daw yung rason. Impound agad. So parang isipin mo yun, 'di ba? Impound ba agad yun? Dapat ba talaga ang ganun kalaki mag-alaga agad yung ibayad mo para lang doon? Or nakita mo kasi panay placards yung dala namin? Panay estudyante nasa loob, panay taga-UP nasa loob. May ibang agenda rin kasi. You can help but think, di ba? May iba talagang agenda, no? Tapos, ayun, so ang nangyari ay pina-drop off kami sa UP Mindanao. May mga escort pong mga polis na nakabike, yung dito nakamotor, mga police car, tapos, ayun, i-impound pa rin talaga. Parang nandun, tapos tinaray namin pigilan yung mga jeep. Kasi, wait lang po, padating na po, may, kami, attorney, ganun. Pero, maano talaga mga police, mapilit na, hindi, alis na kayo. Tapos, up to the point na, siyempre, luha-luha na rin sila, kuya, manong driver. Kasi ang choice, hindi mag-comply kasi masyado na silang ginigit ng police. Pati na rin kami. So, in the end ay, ayun, medyo marami sa amin na parang, hindi naman totally nasagasaan, pero nadali, no? Isang pinaka-gruesome din fact na ako kasi medyo nakaiwas ako nun. Pero ako isa sa medyo direct talagang harap Pero nakaiwas ako nun. Pero si former student regent, the 39th student regent na si Greg Severino, UPLB yun, di ba? Siya ay nasagasaan sa paa. Ayun, nasagasaan siya sa paa ng gulong. Tapos ayun, buti na lang ay may mga RCY tayong mga council nandun na treat agad si
ng basic medical procedures using. Pero ayun, nasagasaan niya kasi, ayun nga, wala tinatry talaga yung sigpigilan, syempre. Yun yung masakit nun kasi ang JS ay headed by the student union. Kaya ang laki ng puwersa na parang itigil yung ganong movement kasi alam naman nila mali yung pinagagawa. Which comes to me doon sa isa kong kwento, no? Na yung latest JSC, which is the 57th JSC. Kung hindi mo pa nababalitaan yung sa Tacloban. Alam ko sa Tacloban. Ito naman ay nakapag-marcha sila. So, walang jeepneys. Marcha sila as in full force walk. Tapos nagsagawa talaga silang program. Nakapagsalita pa yung mga dapat magsalita. Si Congressman Raul ng Kabataan Bartelis ay isang speaker doon. Tapos after nun ay nung pabalik na sa UP Tacloban ay hinarang sila ng sandamakmak na pulis. No? Tapos, ayun nga, si Raul ay nagpapahinga biglang pinakall back. Para kasi syempre, naharangan na ng ilang oras yun. Sobrang tagal nun. Babalik na dapat sila sa GSA para magpahinga at mag-resume dun sa session nila. Kaya sila na-delay na isang araw. Yung iba pang mga GSA delegates natin na UPLB, ngayon palang pabalik. Kasi nga, na-delay sila. Delay talaga sila dun sa GSC. So, ayun. Ang nangyari ay, nung nandun sila, ay, kung kita sa video, may tinaray silang arestuin. No? Na UP Mindanao delegate. Tapos, yun nga yung sad part dahil ang Tacloban ay very, influenced by the Romualdez. Yung, pamilya nung asawa ni Marcos. No? Bongbong Marcos. May mga ibang doon, citizens na nakikisama sa paghigit doon sa estudyante. Dito doon sa video. Ayun. Pero hindi sila kalaban, no? Pati actually yung mga police nila mga kalaban niya, mga yan. I think na lang ay mas nag-root siya. So, tingin nila kasi yung in-embed na tama sa kanila ito. Which is very sad, no? Na hindi kasi kita naman na maraming sa public, sa ng public, sobrang lalanan. Kasi isang estudyante yon sinira pa yung shirt, di ba? Nakita ko sa video na yun nga. Estudyante, tapos gaganon. Oo, parang hinihingi naman kasi kung anong basis. Yan. Tapos, yung binigay na basis kasi ay paglabag doon sa batas pambansang bilang 880. So, briefly discuss it. Basically, dapat may permit daw ang paggagawa ng mga pagpulong or mobilizations rallies sa mga hindi freedom parks at hindi private-owned property. So basically, public kailangan ng permit ngayon. So sa Mendiola, kailangan daw. Kasi, ayun nga, hindi siya freedom park, hindi siya privately owned, gano'n. Pero nakapagtaka ka, yun yung irarason nila. Bakit di ba? Tapos, parang isa lang yung hinigit at ginanon, di ba? Pero mas masakit yun pag nakita natin yung buong natin, hanay, ginanon bigla, no? Pero kasi, kita naman, kasi na-videoan din, na-cut din ng media natin from UP Soli, nakita nila na yung, tawag dito, yung pag-uusap ni SR Iya, ng former student regent Iya Trinidad from UP Baguio, pati nandun din yung nominee natin, si Carla, pati nandun na si Kong Raul. Kita niyong pag-uusap with the commanding officer, no? Paligay-ligay siya. Halata nun, pagkukumpara mo nung wala si Raul, nung kausap nila yung general na nandun, pati si Carla, pati si Iya, pasigaw yung general. Tapos, mahimnayin na kinakausap ni Iya bilang siya student regent na may jurisdiction siya bilang parte siya ng Board of Regents natin sa UP system na syempre, cargo niya yung lahat, no? So, ina-explain niya na mabuti, pero ito pa rin sinasabi ni General Iba, wala mag-yan. Yung, ang daming fallacies dun sa sinasabi ng General. Pagdating ni Kang Raul, yung commanding officer, hindi na siya General. Pero parang, sobrang, balimbing, kumbaga. Parang, parang kabado siya. Tapos biglang, nung sa end ng tapos, na parang sabi niya, sir, bawal po lang. Tapos sabi ni Kong Raul, tapos na yung programa, kanina pa sinasabi nila. Tapos sabi ko, tapos na pala. Tumawa siya. Yun yung funny part dun tumawa bigla yung police. Kanina pa sinasabi ng mga estudyante na nag-nenego or negotiate dun sa police na tapos na yung programa. Pabalik na talaga sila. Pero kaso, hinarangan sila, binarakada sila ng police.
pabalik na sila eh. So, yun yung isa pa namin yung problema, no? Which, ayun nga, undermines yung academic freedom natin na magsagawa ng mga ganung bagay. Sana, sabihin mo, di ba, wait lang po. Wait lang po, wag po nating harangan. Ganun, makipag-usap na lang po tayo ng tama. Ganun. So, yun, isang masaklap na event na nangyari sa Tacloban. Ayun, since sa pag-uusapan na rin naman natin yung mga protests and rallies, tungo tayo doon sa misconceptions talaga na yun nga, yung nabanggit mo kanina, hindi rin naman kasi talagang maling mag-protest and rallies, di ba? Like, karapatan din natin yun as ang mamamayan na democracy na iparating sa kinakukulan yung mga hinaing natin, di ba? So, ayun, ano bang mga misconceptions yung pwede mong ma-discuss? Ang rally kasi ay sa freedom of expression. So, like na sinabi mo, democratic rights. So, nasa constitution na yan na kaya pwede naman mag-rally. Wala namang mali doon. So, ang conception na pag nagda-rally ka, automatically ay NPA ka. Yun nga. Ang mahirap na misconception din kasi, yun yung sinasabi natin na aktivista, hindi terorista. Diba? Like, hindi naman porket nag-activist ka na you're doing movements is nananarista ka na. Magkaibang po. So, sige, ikaw. Kung i-define mo anong pinagkaiba na activism tsaka terrorism. Actually, ang NPA, hindi ko sila masasabi na terrorist. Kasi there's a misconception of NPA. Yan, isa din pa pala yun. It's a local, kasi yan, tawag dito, guerrilla warfare. Sabi mo. Ang naiisip ko kasi, ayun. So, disclaimer, hindi talaga ako NPA. Pero, kasi, ganun talaga nagtatahak ng ganun na, isipin mo, sa sense ng tao, ganito, forward mo pwede mong masabi rin kasi siguro na sila yung more extremist side. Super extremist na sila. Yun nga, ito na hindi discuss yun nga about it. So, una yung pag-forward ng complaint. They ignore that complaint. Di mas aggressive na, ito nga yung problema. In-ignore pa rin. Doon na tayo sa pagpaingay or pagpapaturo sa ibang mga kapwa na ito yung tama, ganun. Hindi pa rin. Tapos, na-push sila sa ganong extremist side na humawak ng armas kasi to the point na kasi yung problema ay hindi lang sila basta hindi pinapakinggan, sila ay hinaharas or inaabuso na rin. So masasabi din ay maraming, kaya ayun nga ito din yung misconception ay yung mga magsasaka, di ba marami tayong biktima na magsasaka na pinatayin ng mga kapulisan natin kasi kala nila NPA sila. Pero yun nga yung mas nagpo-push pa yung kung ayaw nyo ng ganitong conflict or yung civil war, dapat na lang tayo, democratically, peace talks, di ba? Ano bang kailangan? Ano bang problema? Kasi magpapatuloy lang yan Sabihin natin na, kanwari ikaw, ang mag-anak mo isang magsasaka na pagtama lang NPA, ikaw, anong mararamdaman mo, di ba? Siyempre, di ba? Masakit sa akin yun, lalo na alam naman natin yung feeling na pinaparatangan ng mga bagay na hindi naman makatotohanan, di ba? Naiisip kasi ng ng mga siguro yun nga ng NPA to the extreme na nga na they have to take the matters kung ano mang sa ideology nila, which is yung communism. So kung pag-aaralin mo talaga kung BA philo ka or BA socio, mas delve deep ka talaga sa communism na hindi talaga siya terrorism. It's an ideology na mas kailangan pag-aralan at himay-himayin pa. Kagaya ng paghihimay mo kung ano bang demokratiko, ano ba ang pagiging socialist, o ano ba yung pagiging authoritarian, di ba? Hinihimay yun. Hindi yun sasabihin ng bastang i-label lahat yun ng terorismo. So, babalik tayo sa pagiging activist. Sabi ko, ang hirap din kasi ipot ang activist ko, ano ba siyang, ano ba talaga siya, pero kadalasan ang activist, sabi ko ay socialist naman. So, yun nga, we amplify our voices. Amplify the voices of the masses. May sarili kaming boses at ina-amplify namin din ang boses ng lahat. So, kumbaga, hindi naman din kami, we are a follower and a leader, pero hindi lang tayo basta nagpa-follow. Ano pag sinabi ng karamihan na ito yung tama, ganun. Kailangan pa rin namin himayan yan. Bilang aktivista ay
inihimayan, pinag-aaralan yan, kumbaga. So, yun. Pag-aralan ng mabuti. So, ay ang malaki ang faktor ng edukasyon. Di ba? Hindi lang sa basis ng pagkakuha ng degree at para din pag-aralin ng lipunan kung paano ba tayo uunlad. Kasi ang isang bansa, hindi mo pwede ibatay lang ang pag-unlad nun sa iba pang bansa. Kunwari, kung paano ba umunlad ang Japan ngayon. Hindi naman pwede. Hindi naman one size fits all din solution sa mga ganyan. Diba? Tama, ayun. Kung paano ba pataasin ang ekonomiya ng Japan, hindi naman yun ma-apply sa tama. Oo, sagot sa bansa natin. So basically, yun. Yun din yung kahalagahan kung bakit kailangan ay ang mga nasa gobyerno ay pinag-aralan talaga. Law-based, historians, yun yung opinion ko to. Pero sa tingin ko talaga, it's very highly encouraged na ang ilagay natin sa pwesto ay yung mga alam nila yung paano ba pagbutihan ng bansa natin. Kumari, agriculturist, tingin ko dapat din pasok sila sa gobyerno. Kumari, si Kiko Pangilinan, people like him. Si Shell Yokno, which is human rights lawyer, pati na rin ay isang professor, no? Tapos si Bam Aquino, which is an educator, yan, di ba? And senator. Yan. So, ayun. Doon naman move on tayo sa mas lighter side naman. So, pag-usapan natin challenges and such. Ikaw, as a student leader, ano naman yung mga proudest accomplishments mo, proudest moments mo bilang isang student leader? I think it's mas nasa simple side daw eh. When, as a student leader, mas may nakakilala pa akong labas sa bubble ko na may struggles of their own and shared struggles. So, kumbaga, kunwari, pag lumuluwas ako for BMI. So, ang BMI kasi ay Base Masses Integration. Kumbaga, may mga educational discussions tayo, pinag-aaralan natin. Kunwari, ang topic ng ED ay yung agriculture sa bansa. So, ang BMI, kumbaga, yung application. Pag-aralan mo muna through ED, tapos pag BMI, kumbaga, pupunta ka doon. Pwede mo siyang sabihin ComServe, pero mas more deeper levels kasi ang BMI eh. You become, parang maninirahan ka muna sa kanila. Na parang tutulog ka muna sa kanila, kakain the same way they did, gagawin ko anong activities na makikisama ka sa kanila. Like, you're part of the community. Ayun yung maganda sa pag-attend sa mga BMIs natin, no? Tapos, ayun, sobrang fulfilling talaga kapag nakakausap mo yung mga nandun sa community. Pero paminsan it's a mix of disheartening. Pero after the BMI, you are enlightened, no? Kasi, ayun yung yun yung kinakarap ng community. At bilang student leader, it's our duty to serve them na parang, okay, alam ko na ito yung nangyayari sa kanila. So, as a student leader, I have to make a difference. So, for the future, mag-iisip ka lang, paano ba sila matutulungan? Parang ganong mga bagay. Tapos, syempre, ay pag-success ng every event. Kagaya nung FemFair, actually. Although, FemFair is, I won't lie, medyo sa akin, touchy subject talaga. Kasi ang daming pinagdaanan ng FemFair. Kahit sabihin mo, isang linggo yan, yung preps, sobrang dami. Tapos mismong D-Day it was physically straining for me. Pero after that event, after kantahin yung team song talaga ng FemFair, I can't help na kahit sobrang proud ko, mag-smile. Kasi it's, ang ganda ng event. Nonetheless, maganda ang event. So, yun. So, ayun, given yun nga, may nakikita naman tayong bright side lang na hindi na naman ganito yung nangyayari sa isang student leader. Do you have any advice ba sa mga future student leaders ngayon, iniisip nila kung gusto ba nilang tumakbo? So, yung ito very common na yung mga they're doubting themselves if kaya nila na. Marami tayong ganong cases. Ang sigurong payo ko dyan ay isipin nyo na lang yung bigger picture. No? So, bukod ng yung pinakamalaki kasing bagay sa pagtatakbo ng student leader is not the experience but the will to do so. No? Kasi nung tumakbo akong UFC, ano ba ma-experience? Volunteer. Panay-volunteer lang ako eh. I didn't have experience in leading or being a
president, mga ganong bagay. Wala. Ang ano ko lang talaga ay go pa rin talaga. So, yun na yun. Talagang... Ayun, siguro para mas ma-encourage pa yung mga tao na about student leadership. Pwede mo ba ikwento yung paano nakatulong sa yung pagiging student leader mo? Lalo na ngayon and sa tingin mo sa future endeavors mo moving forward. Okay, syempre yung experience, no? Mahalaga yung experience. So, paano mo i-improve ang isang event? Diba? So, yun yung technical side. Tapos, pangalawa, syempre, yun talaga, yung pag-aaral ng lipunan. It's continuous kasi hindi siya hindi siya magsa-stop at one point na pagiging student council ko, hindi, wala na akong pakigan. Hindi. Kasi paglabas na dyan, alam mo yung bawat struggle ng mamayan, you need, dun pa rin nagsistem yun. So, sa bawat pagtagal mo, pag-alis mo ng konseho, or kahit anumang posisyon, ang dala mo pa rin dun ay syempre ay yung struggles. Diba? Yung struggles na pinaglaban mo before. Kapag naging successful na, ayun nga, may mga campaigns tayo na successful di ba? Mabuti yun. Pero it's ang lalaban sa ganitong quality education, it's very continuous. Hindi talaga yung matatapos na, or siguro mahaba talaga siyang laban, kumbaga. So, ideally, matapos siguro sa time natin sa college, pero na makakuha ng tamang enrollment system na lahat tayo may units. Pero, let's say, kapag hindi pa rin ma-achieve let's continue to fight for it talaga. Talagang continuous persuasion, continuous learning. Ayun. Nasabi mo rin na hindi siya natatapos sa college life mo lang talaga. Diba? So, okay lang ba? May nakikita mo, pwede mong bigyan kami ng glimpse of tingin mo ano pa yung mga magagawa mo moving forward after college? Ano yung mga na-imagine mo yung sarili mo you doing, and yun nga, paano mo pagpapatuloy yung sinasabi mo? Sige. Actually, ang maganda dyan ay yung pag-integrate ko anumang course mo, diba? So, it differs kung ano bang gusto mong gawin talaga after college. Pero ako, syempre, kung ano mang kahirapan sa college na mag-produce ng pera. Kasi syempre, marami talagang kinakaharap ng aktivista. Kung sa aktivista, mga councils, ganun. Yung paglikom ng pera. Kasi hindi sila specific na kumpara sa org na malaya sila na ganito gawin ganan. Pero sa council kasi, syempre, kadalasan ang balance mo, ang ita-turn over mong pera sa susunod sa'yo ay halo zero. Kasi lahat ng pera na yun ay you need to use that sa events mo. Kasi hindi naman ang council is not built to raise funds na pagana ng pagayan. Kahit sa FEBFAIR actually, nagde-decline yan na parang ang makukuha mo sa FEBFAIR ay negative, which is sad, no? Kasi ayun, wala kaming kinikita sa FEBFAIR. Paminsan may utang pa kami, nababayaran namin hanggang before mag-end yung term. Kasi para ayaw namin bigyan ng problema ang susunod na term, di ba? Kasi FEBFAIR namin yun may FEBFAIR kayo sa susunod. Parang mga ganong bagay. So, when I graduate, siguro, when I work, gusto kong ibigay yung, kung ang oras ko ang malilimitahan dahil sa trabaho. Kasi ang sistema pa rin yun, di ba? It's a system problem. Ay bukod tayo, bigay tayo ng suporta in terms of monetary or kanwari pag health services, ano bang kailangan nila? Material. So mga ganong bagay. Which is hindsight, yun na yun. Tapos kapag sakali, super extreme na talaga nangyayari sa bansa natin, why won't we recreate the EDSA power movement? Diba? Kasi it's very monumental. Yung EDSA power movement na yan, nakarating yan sa ibang bansa. Actually, it became an example. Kasi diba, ang daming dictatorships din napalayas sa bansa nila na after nung mangyari yung EDSA power, parang masabi ba pwede pala yun. Pwede yun. Pwede peaceful ang pag-resolve sa mga conflicts. Yun. Kaya ang daming mga bansa din napalayas yung dictator. Recent dictators, yung mga monarch, ganun. Meron sila napalayas. Nalimutan ko lang talaga kung anong bansa yun. Pero it was monumental, no? Kasi ang ginagawa nilang reference ay yung EDSA people power. So, yan. Ayun. So, as we
approach the end of the podcast, may mga final words ka ba? Sa akin ay always know na hindi lang talaga ganito kalit ang mundo. Yun nga. We have our own dreams, pero let's hope for equality, no? Equity. Let's hope na lahat tayo ay mabigyan ng tamang hustisya, no? Pati na rin sa mga biktima ng kung ano mang pang-aabuso ay sana makuha nila ang hustisya, no? Tulungan natin sila, no? Don't be afraid kung you know you're right, diba? Fight for what is right, diba? Tapos, don't be afraid to fail din. Kapag hindi mo parang kanwari, ito yung tingin mong tama, pero hindi pala tama. Huwag ka maging sarado. Always open yourself to criticisms, open yourself to discussions kung paano mo papapalalim yung sarili mo sa ganitong topic or discussion. So, ayun. Sana ay makita ko kayo no, maging successful student leaders in the future, no? Kapag gusto nyo mag-counsel, no? Go. Go. And sobrang ganda ng mga na-share mo ngayon kasi yun nga, I do believe tama ka and tama yung mga napaparating mo na sana hindi tayo nasa bubble lang natin and laging sarili lang natin iniisip natin or like yung mga immediate na mga tao lang talaga nakapaligid sa atin. Like, let's try to step out of our comfort zone and lagi nating alalahanin na malaki ang mundo. And ayun, para sa bayan talaga. Hopefully mostly ng gagawin mo is not only for yourself but for the community. Kasi yun nga, ganun tayo mag-grow di ba? Pagsama-sama. Kasi kapag lahat tayo ipapantay-pantay na nandoon na hindi yung nandito. Pantay-pantay tayo nandun sa taas ay syempre mabawasan ang problema natin. Tama. Talaga yun. Simply put. So, ayun. I think let's say wrap. Ang ganda. Sobrang ganda ng ang dami ko na itutunan. I was really inspired with your story and we hope kayo rin na-inspire and marami kayo natutunan. Ako, ang dami ko natutunan about student leadership and ayun, if you like the video, don't forget to like, follow if sa Spotify ka nanonood and subscribe if sa YouTube naman. And ayun, baka may mga gusto kang i-endorse promotions. Okay, so gusto ko lang i-endorse ay meron kaming clothing line with biglang ganun, no? So, leaders, merong pagka-capital. Pero ayun nga, no? So, we're just students, no? We offer it in a low prices na pagbibilin lang. So, basically, ito ay para lang sa, syempre, ay maging self-sustaining habang maaga pa. No? So, we're made out of UPLB students. So, for UPLB students, ang clothing line namin is Scholar Pride. So we offer shipping, tapos meetups around LB. Pero ayun, pag gusto mo namang magpa-ship, go na. So yan, ipa-flash mo na lang dito. Saan lalagay ko rin yung link ng Facebook page nila. Kasi may Facebook page sila sa description below. And ayun, promise, maganda yan. Ako, bumili na rin ako. Yung price range nila, totoo, mura lang. It's around 200 to 300 sa shirts nila. And hindi na naman shirts. May tote bags din sila. In the future, ay balak namin yun. Kaya maganda mag-follow kayo. Marami kaming giveaways. Sumali din ako sa giveaways nila. Ayun, may giveaways. Pati, may plano kami mag-jackets, ganun. At hindi lang namin, in the future, di namin i-limit na about yung Scholar Pride nga lang talaga yung team natin. We'll be having teams like basketball, NBA, nagkaroon din sa NBA, wrestling, if you're into that, football. Kung anything under the sun, pati memes, sticker. So, abang kayo dun sa Facebook page yan, like and share, Scholar Pride. Let's support small businesses, di ba? Mga startups. Ayun, meron pa ba? Ayun, stay safe. Stay safe. Kasi stay safe talaga. Smog din sa tali. Pero baka pag inaan na to, sana maayos na. Sana maayos na to. So, thank you very much, guys. Bye.
Ayun. Ang galing mo.